Mapa-terminal man ang bus at van, mga pier o mga highway, halos abutin na ng siyam-siyam ang mga pauwing pasahero matapos ang long weekend at ang holiday. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City, may report si Trisha Zafra. Trisha? Ma'am Jess, kumpara kanina, mas kaunti na yung mga pasaherong naririto ngayon sa Araneta Center Bus Terminal. Pero marami pa rin tayo mga kababayan ang magpapalipas ng magdamag dito sa Araneta Center Bus Station para magbaka sakaling may masakyang bus bukas ng madaling araw. Mahirap ang magsakay. Ngayon pa lang ako kumain ng tanghalian. Hindi na napigilang mapaiyak ni Aling Rosalina habang ini-interview. Alas 7 pa sila ng umaga rito ng kanyang anak katapok. Ngayon, pinaghihintay pa sila ng hanggang bukas ng madaling araw. Fully book na daw po lahat eh. Kaya bukas, doon na lang mag-aabang. Baka sakaling makasakay. Wala pa kasiguruhan bukas kung ano. Nasalantaro ng bagyo ang kanilang bahay at naiwan doon ang ama ng kanilang tahanan na nag-aalala na rin daw para sa kanila. Gusto ko huwag siya mag-alala kasi dadating naman ako doon. Kabilang ang pamilya ni Aling Rosalina sa marami nating mga kababayan na lumuwas sa Maynila para dito magpasko at bagong taon. Puno pa rin ang mga biyahero ang Araneta Center Bus Station. Ubos pa rin ang mga tiket at delayed ang ilang biyahe dahil sa bigat ng traffic. Ang magkapatid na Nonoy at Maricor Beldia maagang bumili ng tiket para siguradong makakauwi. Pero kailangan pa rin nilang makipagsiksikan sa dami ng mga pasahero. Kanina pa dapat kami sasakay mga 10 o'clock. Okay. Eh wala pang bus. Noong 26 pa kami kumuha ng ticket para may reserve na pagpunta dito. Kasi mahirap pag nang pumunta ka na dito tapos singit ka lang. Hindi ka talaga makakasakay. Si Rudy Mi Chavez naman, dito nagtatrabaho sa Maynila. Pero ngayon lang makakauwi ng probinsya dahil walang nakuhang tiket bago magpasko. Kumuha kami hanggang Pilar lang. Walang diretso sa amin. Sasakayan lang kami ng peribot papuntang Masbate. Ang mga pabalik naman ng Maynila, halos abutin din ng siyam-siyam sa mga van at bus terminal sa Dagupan City sa Pangasinan. Di bali na raw maghintay ang ilan sa ilalim ng tirik na araw, makabiyahe lang. Dapat kanina ng madaling araw kaso hindi kinaya. So tiis-tiis. Araneta actually, punta pa kami dito para makasakay ng kasi punuan na doon. Nagdagdag tayo ng mga bus crew para po kung may problema po sa isang bus crew, mapalitan po natin kagad. Halos pumalo naman sa 10,000 ang mga pasaherong dumagsa sa Batangas Port para bumalik sa Maynila ngayong araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing ang mga bakasyonista sa mga lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at iba pang mga probinsya sa Kabisayaan. Sa Camarines Sur naman, umabot sa 50,000 ang bilang ng mga chance passenger na nagkumahog makakuha ng masasakyang bus pabalik ng Metro Manila. Pinauna muna ang mga OFW na may hinahabol na flight. Napuno na rin ang bus terminal na ito sa Cotabato City na biyaheng North Cotabato hanggang Davao City. Hinigpitan din umano ang seguridad dahil baka may magsamantala sa mga puno ang bus. Kung ang mga terminal halos hindi mahulugang karayom, ganito rin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Tanghali pa lang, sumikip na sa bandang Bukawe Toll Plaza papasok ng Metro Manila. Di pa matiyak ang bilang ng mga pauwi ngayon, pero batay sa karanasan, ang karaniwang 200,000 vehicles kada araw sa NLEX na daragdagan pa ng 30,000 tuwing holiday season. Sa SCTEX, ang karaniwang 45,000 may dagdag na 8,000. From midnight, medyo bababa lang konti yung volume natin. But early morning or even early dawn, marami pa rin yung pabalik ng Maynila hanggang bukas na ng umaga. Kasi experience-wise talagang marami pa rin umuwi ng yung first office day. Ma'am Jess, sa mga kababayan natin na pupunta rito sa bus station ngayon pa lang para humabol o makipag-unahan din sa mga bus na darating bukas ng madaling araw dito sa Araneta Center Bus Terminal, asahan na nilang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA Cubao magkabilang linya. Ma'am Jess? Trisha, sa wari ko, ngayon lang nangyari ito na ganitong volume ng mga biyahero, mga uuwi o papunta elsewhere. Kasi previously, meron ding mga ganitong sitwasyon pero hindi ganito, na parang may shortage ba sa bus? Parang hindi naman. Ang iba kang ibig sabihin niyan kasi
talagang dumami yung mga bumiyahe. Tama ba yung intindi ko, Trisha? Ma'am Jess, maaaring mas marami tayong mga kababayan ang nagdesisyon na umuwi sa kanilang probinsya o maaaring marami rin tayong mga kababayan galing probinsya na nagdesisyong bumiyahe paluwas dito sa Maynila para makapagbakasyon ngayong holiday season. Pero Ma'am Jess, naging malaking factor din kasi base dun sa ilang araw nating pagko-cover dito sa Araneta Center Bus Terminal, yung bagyong Nina. Kung matatandaan natin, Ma'am Jess, noong December 24 o 23, nagkaroon ng mga ilang canceled na biyahe ng mga bus papunta sa Kabisayaan, yung mga tatawid ng Matnog, Sorsogon. So, sa tingin ko naman, naging factor din yun, no? At dahil din doon, Ma'am Jess, nagkaroon ng delay yung biyahe ng mga bus. Nagkaroon tayo ng isang coverage din dito. May nakausap tayong bus driver nung kasagsagan nung cancellation ng mga biyahe. Ang sabi niya, it took him 20 hours mula Sorsogon papunta rito sa Maynila. So sa tingin natin, Ma'am Jess, mukhang bukod sa dami ng mga kababayan natin na nagdesisyong umuwi ng probinsya o kaya lumuwas ng Maynila para sa holiday season, naging malaking salik din yung naging bagyo na tumama sa Kabikulan kamakailan lang, Ma'am Jess. So ano kayang solusyon ng mga bus company dito? No? Kasi paano nga naman yung mga nagbakasyon dito sa Maynila? May klase na bukas, may pasok na sa mga opisina, nandiyan sila stranded sa terminal ng bus dyan sa Cubao. Sa ngayon, Ma'am Jess, ang nakikita natin ginagawa nilang solusyon ay hindi na sila pumapayag na magbenta ng ticket sa pamamagitan ng reservation. Inopen na nila lahat ng mga natitira nilang bus ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw para sa mga walk-in passengers na lamang. Ma'am Jess, hindi rin natin masabi kasi wala pa tayong datos na hawak sa ngayon, wala pa ring datos na inilalabas yung mga otoridad kung nagkaroon ba ng pagkukulang sa mga bus. Pero gaya ng mga nakaraang taon naman, Ma'am Jess, tuwing peak season, kapag ka-holiday, nagbibigay ng special permit yung LTFRB sa mga bus para noong taong 2016 nga kung matatandaan natin para sa December 23, 2016 hanggang January 3 o bukas ay merong hindi bababa sa 500 mga bus na binigyan ng special permit ng LTFRB. So yan yung mga existing o mga naririyan ng solusyon ng mga otoridad. Ngayon, dahil sa pangyayaring ito, Ma'am Jess, inaasahan natin na sa susunod na peak season magkakaroon ng pag-improve sa sistema, both yung bus companies saka yung mga otoridad natin para naman ma-accommodate lahat ng mga biyahero natin na gustong makauwi para makapag-holiday season at gustong makabalik sa kanilang mga lugar para naman makapasok sila sa mga trabaho nila at sa eskwela sa takdang oras, Ma'am Jess. Kasi kung kailan naman nagbigay ng dagdag na holiday ang Malacanang, nung 26 ginawa ng holiday and then January 2 today, saka naman nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra.